Ito talaga mga habibi ang masasabi kong tunay na laban ng isang OFW. Alam nyo kung bakit? Dahil sa pagpiprito pala ng isdang galunggong na ere, ay talagang napaka-challenging na. Kaway-kaway sa mga kapwa ko OFW na talaga namang nag-i-struggle magprito ng isdang galunggong. Tamam? Nga palang isda mga habibi ay matagal ko na talagang stock sa rep. Sinigurado ko kasi na bago ako umuwi ng Pilipinas ay meron akong stock sa rep at meron ako madudukot pag uwi ko. Eto nga, timing na timing at wala tayong pera. So meron ako nadudukot ngayon for today's video. Nakakabulo talaga pag wala kang pera, diba? Tapos may nakita rin ako sa rep na ampalaya, mukhang 2 araw nang hindi nakakain. Kaya talaga timing na timing itong ulam natin. Tapos nirenovate ko ng kaunti yung ampalaya. Alam niyo ba mga habibi, nagkaroon ako ng realization sa buhay ko after kong magbakasyon, na instead na bumili ka ng mga pagkain sa sa labas. Oops, sandali lang ha. Nakikita niyo na naman yung mga daliri at mga kamay ko, 'di ba? Dati talaga kulay hepa yan. I mean talagang dilaw na dilaw. Ngayon ikaw na mismo sa sarili mo ang nagiging hepa. Yung pagiging hepa na punta dun sa mangga. Sabi ko nga, mas maganda talagang nagluluto ka na lang sa bahay kasi nga bukod sa safe na ay talagang sobrang tipid pa talaga, promise. Alam nyo ba, hindi talaga ako marunong magluto pero nakakapagsaing ako sa pamamagitan ng rice cooker at nakakapagprito nga din ako katulad ng pritong itlog, yan, nilagang itlog at binating itlog. Pero simula nung naging dakilang OFW na ako mga habibi ay talagang inaral ko talaga yan kung paano magluto dahil nga mahirap nang iasa sa iba lalo na kapag nagkahiwalay kayo, wala talagang tutulong sa iyo kundi ang sarili mo. Sana all talaga naghihiwalay. At syempre mga habibi, hindi kumpleto ang ating tanghalian o hapunan kapag wala tayong rice. Talaga mapapakamay ka talaga lalo na kapag ganyang kalami ang ulam. Ayan mga habibi, nakita nyo ha, nag-sign of the cross ako bago kumain ha. Ibig sabihin yan, marami tayong mga bagay-bagay na dapat ipagpasalamat sa buhay. At hindi lang tayo dito puro makamundong content, puro lulo at puro kaldagan. Syempre mga habibi, kailangan natin magpasalamat dahil nga naging smooth ang ating mga biyahe, domestic man o kaya international. At syempre mga habibi, sana ay maibalik natin ng paunti-unti, kahit paunti-unti lang ba yung mga dating naninilaw sa ating mga kamay at daliri. At syempre looking forward tayo na maging kulay hepa tayo ulit. Kaya naman mga habibi, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa panonood ng aking mga videos, pag-comment, pag-follow, pagkaldag. The more share, the more views, the more G-kus-kus.